Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagpulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa unang Korinto, Kabanata 13, talatang 4 hanggang 8. Ito ang sinasabi: ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang ni magnataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika at lilipas ang kaalaman. Ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw, O Diyos, ay sambahin sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Salamat, Panginoon, sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas, ng karunungan, upang kami, O Diyos, ay patuloy na sumamba sa iyong pangalan. Panginoong Hesus, aming naalala ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo silang abutin, Panginoon, at pagalingin. Patuloy mo silang bigyan ng lakas. Ibalik mo ang lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Gayon din po, Panginoon, patuloy naming tinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang mga trabaho ngayong araw na ito. Ingatan mo sila, O Diyos, lalong-lalo na kung sila ay nagbabiyahe, nagdadrive ng kanilang mga sasakyan. Bigyan mo po sila ng mahabang pasensya sa daan upang hindi sila magkaroon ng mga hindi magandang doon sa daan, Panginoon, sa kalsada. Gayon din po, Panginoon, sa mga kaibigan namin na patuloy na nagbibigay ng serbisyo sa aming mga kababayan, ang mga nasa gobyerno, Panginoon. Patuloy mo po silang ingatan. Patuloy mo silang bigyan ng proteksyon, Panginoon, lalong-lalo na ang mga kapulisan, traffic enforcer, at iba pa, dahil sa sobrang init. Gayon din po, Panginoon, ang inilalapit sa inyo ang mga missionary ng BPM, Panginoon, na naroon sa probinsya ng Leyte. Ingatan mo sila doon, Panginoon. Naway makatugon sila sa mga pangailangan ng aming mga kababayan doon, Panginoon. Patuloy mo silang bigyan ng kalakasan, proteksyon sa anumang sitwasyon doon, Panginoon. Ito man ay mainit o maulan, Lord, patuloy mo silang pandungan upang hindi sila karoon ng mga karamdaman, Panginoon. Pagpalain mo silang lahat, Panginoon, sa kanilang mga ginagawa para sa iyong mga anak. Gayon din po, Panginoon, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigang nagtatrabaho sa ibang bansa. Patuloy mo po silang ingatan doon. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon, sa lahat ng oras
ng kanilang mga buhay dahil sila o Diyos ay malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Panginoong Hesus, patuloy ko rin tinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nagse-celebrate ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito. Dalangin ko Diyos na bigyan mo sila ng kalakasan, proteksyon sa kanilang mga buhay. Particular na po ang aking anak na si Quinlan na mag-celebrate ng kanyang kaarawan ngayong araw na ito. Pagpalain mo siya, Panginoon. Ilayo mo po siya sa anumang kapahamakan, sa mga karamdaman. Magkusproteksyonan mo po siya, Panginoon. At sa iba pang Panginoon na hindi ko nabanggit ang kanilang mga pangalan dahil hindi ko pa sila nakikilala. Lord, patuloy mo po silang ingat ng lahat. Ilayo mo sa anumang kapahamakan. Maging ang nag-celebrate ng kanilang mga wedding anniversary, patuloy mo silang pagpalain at ingatan, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos o tagapagligtas. Amen. Ano ba ang ibig sabihin na ang Diyos ay pag-ibig? Ano ba ang ibig sabihin na ang Diyos ay pag-ibig? Una sa lahat, mga kaibigan, titingnan natin kung papaano ipinaliwanag ng salita ng Diyos ang salitang pag-ibig. At pagkatapos, ay titingnan naman natin ang ilang paraan upang magamit natin ito patungkol sa Diyos. Ang pag-ibig ay matiyaga at mabait. Ang pag-ibig ay hindi naiinggit. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri o nagmamataas. Hindi ito nag-ugaling mahalay. Hindi ito naghahangad ng sariling kapakinabangan. Hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama. Hindi ito nagagalak sa kalikuan, kundi nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay nagtatakip ng lahat ng bagay. Ito ay naniniwala sa lahat ng bagay, umaasa sa lahat ng bagay, nagbabata ng lahat ng bagay. Ang pag-ibig ay hindi nagwawakas. Kung mayroong paghahayag, ang mga ito ay lilipas. Kung may pagsasalita ng mga wika, sila ay titigil. Kung may kaalaman, ito ay lilipas. Ito ang paglalarawan ng Diyos sa pag-ibig at dapat din ito ang maging layunin ng mga Kristiyano. Kahit nasa proseso pa tayo ng pagpapaging banal, no? So, ang pinakadakilang paghayag sa atin ng pag-ibig ng Diyos ay ipinakita sa Juan 3:16 at Roma 5:8. Ito ay sapagkat sa ganitong paraan, iniibig ng Diyos ang sanlibutan, kaya ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit, mga kaibigan, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin ang nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Makikita natin na sa mga talatang ito na pangunahing layunin ng Diyos na makasama niya tayo sa kanyang walang hanggang tahanan sa langit. Gumawa siya ng daan
upang maging posible ito sa pamagitan ng pagbabayad sa kaparusahan ng ating mga kasalanan. Mahal niya tayo, mga kaibigan. Tandaan natin yan. Mahal na mahal niya tayo ng Diyos. No? At ito ay ayon sa kanyang kagustuhan. Nagtatalo ang loob ko at nananaig sa aking puso ang malasakit at awa. Ang pag-ibig ay nagpapatawad. Kung ihahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay matapat at matuwid na magpapatawad at maglilinis sa atin sa lahat ng ating kalikuan. Pabayaan ba kita, Abraham, ayon sa Oseas, Kabanata 11, talatang 8? Ikaw ba'y ibibigay ko sa kaaway, Israel? Maitutulad ba kita ni Adma? Magawa ko ba sa iyo ang aking ginawa sa Sibuem? Hindi ito kayang gawin ng puso ko. Kahabagan ko'y nananaig. At ayon naman sa Unuhan, Kabanata 1, talatang 9. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Ang pag-ibig ay hindi pinagpipilitan ang sarili sa sinuman, mga kaibigan. Yaong mga lumalapit sa Kanya ay ginagawa ito bilang pagtugon sa Kanyang pag-ibig. Ang pag-ibig ay nagpapakita ng kagandahang loob sa lahat. Ang pag-ibig ay gumagawa ng kabutihan sa lahat ng walang kinikilingan. Ang pag-ibig ay hindi nagnanasa sa mga bagay na pagmamay-ari ng iba. Namumuhay ng simple at hindi nagrereklamo. Ang pag-ibig ay hindi nagyayabang kahit na madali niyang magapi ang sinuman. Ang umiibig ay hindi sa pilitan ang pagsunod. Ang Panginoong Hesus ay hindi sa pilitang sumunod sa kanyang Ama, bagkus buong puso siyang tumalima sa kalooban ng kanyang Ama sa langit, no? So sinasabi ko ito sa inyo, mga kaibigan, upang malaman natin ng sangkatauhan, no? Malaman ng sangkatauhan na iniibig ko ang Ama. Malalaman natin o malalaman nila kung papaano ako inuutusan ng Ama. Ganon ang ginagawa ko ayon sa Juan, Kabanata 14, talatang 31. Ang pag-ibig ay palaging inuuna ang kapakanan ng iba. Mga kaibigan, ito ngayon ang hamon sa atin. Ayon sa Juan, Kabanata 14, talatang 31. Sinabi ko ito sa inyo upang malaman ng sangkatauhan na inibig ko ang Ama. Malalaman nila kung papaano ako inuutusan ng Ama. Ganoon nang ginagawa ko. Tumindig kayo at tayo ay aalis na. So sa maikling paglalarawan, mga kaibigan, ito ang sa pag-ibig ay nagpapakita ng isang buhay na hindi nakasentro sa sarili. Kamangamanghang na binigyan ng Diyos ang mga tumanggap sa kanyang anak ng kakayahang umibig na kagaya niya sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ito ay isang napakalaking hamon at pagpapala sa atin, mga kaibigan. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan, nasa kaitaasan, sa langit,
Patawarin mo po kaming makasalanan sa aming pagkakasala. Di namin sinasadya. Ama namin, makapangyarihan sa lahat, dinggin po sana ninyo ang aming mga panalangin. Diyos Ama, nasa iyong mga kamay ang aming pag-asa at ang pagtitiis namin ay magbubunga nawa ng kabutihan sa pamagitan mo. Pagpalain po kayo na mapagmahal at makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Linisin mo po, Panginoon, ang aming mga kaisipan upang kami, Panginoon, ay patuloy na makasunod sa iyong kaharian doon sa langit na walang hanggan. Panginoon, ipinapanalangin po namin ang mga kaibigan namin na naliligaw ng landas. Naway matagpuan nila ang liwanag at tanggapin nila ang inaalok mong pagbabagong buhay para sa kanila. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Palinawanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bibigyan ka ng kapayapaan. Amen.